Ito ang palaisdaan ng aking tatay. Maraming mga nahuhuling iba't ibang klase na mga isda. Karaniwan na ang mga nahuhuli sa palaisdaan ay mga hulog na bangus, hipon at alimango. So what's up guys, I'm Coach Jeps, and for today's video, naimbitahan tayo ng aming tatay na bumisita dito sa kanyang palaisdaan, kung saan magpapakati siya ng kanyang palaisdaan at makikisama tayo sa pagtataksay at paglulumpot. So ano pang hinihintay natin guys? Tara na! March 21, 2025, nag-message sa akin si tatay. Sila raw ay maglilinis ng kanilang palaisdaan. At sakto, nasa Santa Elena raw sila. Kakatapos lang mag-grocery. Kaya naman makakasakay kami ni Mrs. pauwi sa Maulawin. May 17 minutes nga pala ang biyahe mula bahay ng Santa Elena papuntang Barangay Tabugon. Bukod pa rito ang papasok sa Barangay Maulawin na halos 30 minutes at may layong 18 kilometers mula sa bayan ng Santa Elena. Pagkarating nga pala namin sa Maulawin ay kailangan namin maglakad papasok sa pathway. Hindi kakayanin niya ang sa motor sapagkat marami kaming dala. Sulit naman ang paglalakad sapagkat ganitong view ang sa amin ang bumungad. Matapos ang mahaba-habang lakaran, ay malapit na nga pala kami sa palaisdaan ni tatay. So yun guys, ito nga pala yung waterway dito. Ang tubig na pumapasok dito galing sa dagat. Sa paglalakad ko ay nakakita ako ng bitag sa alimango. Ang tawag nga pala namin dito ay bubu or patanga. Comment down below na lang po kung anong tawag sa lugar nyo. Ito nga palang waterway na to, dati raw sila ay nakakakuha ng mga bangkalan at masarap na tapalang. So ayun guys, kinailangan ko nga palang sumampa sa bakuran ni tatay. Yung bakod na yan ay para sa mga alagang kambing ni tatay dahil palaging nakakatakas. Alam nyo ba yung palabas na The Life of Pi? Yung napunta siya sa isla. Yung may kasama siyang tigre. Awang ko lang kung ganito yung kinain niya na napadpad siya sa isang isla. Pinuno niya yung bangka niya bago siya umalis doon sa isla na yun. Kung bakit muna siya nag-stay siguro ng isang araw ata yun sa movie na Life of Pi, Indian na movie. Yun, nagpatok siya dahil yung kwento niya ay maganda ganun. Yung tunay na buhay daw na sila. Yan, huwag kayong masyadong kadikit dyan guys pag nakapunta kayo ng fish pond. Ano yan, matalas yun eh. Ayan, pag nakatinik, delikado rin sa balat natin. Kaya ingat-ingat talaga kayo guys kapag halimbawa mag-outing kayo, magkakamping kayo ng mga tropa nyo, tapos medyo fish pond or dagat yung pupuntahan ninyo. Ingat na lang kayo dyan guys. Nakarating na nga pala kami sa fish pond ni tatay. At maya-maya lang, magsisimula na rin kaming maglumpot at magtaksay. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit maliit ang tubig sa palaisdaan. Sapagkat may ilang araw na rin nagpapalabas ng tubig sa prensa upang mapabilis ang pag-harvest at paglilinis ng palaisdaan. At nang napansin na nga ni kuya na bumababa na ang tubig sa ilog, ay tinagkal na niya ang tarol sa prensa. Kasabay na nito ang paglulumpot. Sa bawat mahuhuli sa lumpot, ito po ay pagbubukod-bukurin nila. Nakadepende sa mga uri at laki ng isda. Habang si kuya ay naglulumpot, ang iba naman ay lulusong sa elaya upang magtaksay para bumaba sa prensa ang mga isda. Makikita natin dito na nabubulabog ang mga isda na nasa taas. Kaya marami-rami na rin ang nahuhuli sa paglulumpot ni kuya. As you can see guys, mababa na ang tubig sa palaisdaan. Nagtatalo na ang mga isda. Kaya naman tuwang-tuwa ang aming pinsan sa kanyang paninima.
Sa pagtataksay, sinisigurado nila na nakabaon ng maayos ang lambat upang masiguro na walang mga kalusot na mga isda. Bagamat marami pa rin nakabaon na mga isda sa putik, ito ang kinakain ng mga heron birds o tagak kung tawagin sa amin. Napakaganda nilang pagmasdan kapag lumilipad silang magkakasama. Ngunit sa kabila nito, sila ay tinuturing ng mga peste sa mga business owner ng fish pond o palaisdaan dahil kinakain nila ang mga isda na hina-harvest o minsan naman ang mga bagong hulog na similya. Makalipas ang halos isang oras, sinara na ulit ni Kuya ang tarol sa prensa dahil lumalaki na ang tubig sa ilog papasok ulit sa palaisdaan. Kaya minabuti na lang dalambatin, manggama at simain ang mga isda. Sa mga nahuhuli nga pala ay dito namin ito inilalagay sa bangka at mamaya ito ay kukunin para pagbukod-bukurin. Sa panggagamangan ni Kuya ay nakahuli siya ng alimango. Aray ko! Yung ano, may ilang kilo Kuya, tingin mo? 8. Yan! Bangos! Oh, laki. Ay! Pamprito! Pamprito! Pasok po! May isa oh. Oo! Piraso mo yan. Sa pagbubukod-bukod nga pala ng mga isda ay hindi mo maiiwasan ang maligo. Hindi tubig, kundi ang mga kalistis nito. Bago lumubog ang araw, ay natapos na rin ang pagsasaid ng mga nahuling isda. So yun guys, pauwi na nga pala kami. Ang mga nahuling isda, ito ay ibibenta nila tatay. At ang iba naman ay paghahatian ng mga tumulong sa pagtataksay, pamimili at paninima. Comment down below na lang po kung saan nakarating ang video na to. Ito nga pala ang mga shoutout natin ngayong araw. Comment down below na lang po kung nagustuhan nyo ang video natin. Ingat po palagi. God bless. Salamat!